Ang kining sambi nga mga kaigsoon nagahisgot may tungod sab katong similya nga nitubo. Katong similya nga niturok igsoon nagapasantop kadto nga ang pagpakaylap sa generaran sa Dios kinahanglan mutubo pinaagi sa atong pagpangabudlay. Ato yung isabwag mutubo ang pulong sa Dios kung kita ipakaylap nato ang wali may tungod sa generaran sa Dios. Ang kamatuoran may tungod sa generaran mutubo kini. Nganuman tungod kay kini buhat nga iya sa Ginoo. Busa ang maong sambingay natapos. Ug unya ang mga tanom katong ikaupat nga didto sa tambok nga yuta mitubo. Maayo nga tubo. Ug unya namunga. Hangtod nga kini pag-harveston. Sa maong pagkaagi igsoon, kining maayong balita mutubo sa atong kasing-kasing. Pabungahon nato ni hangtod sa adlaw sa ating harvest. Nga si Ginoo mobalik dinhi matapos na ang kasaysayan sa kalibutan. Morita sa mustasa. Igsoon, dili nato ni sabton nga kining mustasa kanang murag pitsay diri sa ato. No. Ang mustasa sa Israel, mustard, is actually kahoy ni siya. Gamay nga liso. Tanaw ra, 0.039 mm. Paingon sa 0.079 mga kaigsuonan. So, dini imong makita nga gamay ra gyud kong naliso. Paragyo si Ginoo moturok na gani na. Ang mga langga magabatog na niini. So, sama ang buti pasabot niini, mga kaigsuonan. Ang gamay nga similya, pagturok na na mudako. Muna ang aktual nga picture sa mustard. Pagturok na na igsoon tanaw ha, dili ni pitsay, muna ang kahoy dito sa Israel. Muna yung mustard, ang kahoy. Labong kaigsanga, mga kaigsoon. O kung kini mong itanom og mutubo, og mudako, nan, magapananga kini, og ang mga langgam sa kahanginan, magabatog, og magasalad, og magapasilong. Kini igsoon nga parabol, mao, nga pulong sa Dios gamay lang sa sinugdanan. Apag kung imo ning iwali, ipakaylap nimo mga kaigsuonan, mahimo kining dako. Kinsa may yun nagtuong nga kining atong iglesia mudako. Nga human sa pagkapakyas na atong 1844, ang mga tao di naganahan maminaw Biblia. Pero niya pa'y nabilin. Nagpadayon sa pagtuon. Gamay ragyod ang nagsugod ini mga kaigsuonan. Hangton nga midako, ug karon igsoon, lukop na tas tibok nga kalibutan. Gamay nga similya. Sa pagsulti ni Ginoo niini, ang pulong sa Dios sama sa liso sa mustard, ug unya mudako, ang mga tao nangatawa. Kaya nakasabot sila, nga buti pasabot ni Ginoo, gamay ni nga sinugdanan, do sila ni ka mga tinunan, apan kini mulukop sa tibok kalibutan. Abi, pananglit ikaw mo inataw na atong panahon na. Nga niya dusi nga sumusunod ni Ginoo. Unya nag-ingon si Ginoo nga kini mudako ug mudapad. Di ba katawanan? Igsoon, mao ni ang sinugdanan sa atong iglesia. Ug karon atong nakita nga ang liso sa mustard after 1844 mga kaigsuonan sa kapakyasan. Miturok o hinay-hinay. Gamay nga sinugdanan ng atong iglesia. O karon imong makita. Nga karon dili na mustard seed, kundi mustard tree, mga kaigsuonan. Grabe na. Dako na. Di nakatayawan ang atong iglesia. Gawas pag yun without mentioning sa atong iglesia, pila ka bilyon ang mga Christians. Lain-lain og siban, pero mga Christians. Apil na sila sa mustard nga nakaturok ang mga balita diya kanila worldwide.
Dominant kaayo ang atong belief as a Christian. Kung imong tipunon ang tarang Christian sa igsoon sa tibok kalibutan, majority mga kaigsoon. Moto ta mga kaigsunan sa mga sinulat ni Ellen White nga kuhaw na to og kutlo. Morta ni ining pagkabalaan. Ang pagkabalaan igsoon dili ni kinabuhi nga walay sala. Holiness is not sinlessness. Ako balik ko na, holiness is not sinlessness. But holiness is maturity of faith. Ang pagkabalaan mo, himkod ka sa imong pag-alagad. Dili ka maharag. Kung pananglit man matumba, mubakod ra gyud ayon. So nagyo si Ellen White, sa unsang paagi nga kita mahimong mabalaan, tanawa. Kung imong ihatag ang tibok nimong kinabuhi ngadto sa Dios, og magserbisyo kaalang kaniya. Magserbisyo kaalang kaniya. Mao sa man ang atong kinabuhi, mamature. Makabatong kita holy life. Holy life, not sinlessness. Holy life, but maturity of faith. Ngano nga nimo mang mature ang atong pag-alagad tungod kay sige ta panulti ngadto sa uban. Kay ang gugma niini mo'y nagpaluyo. Ngano nga kita mo share gayud ngadto sa uban. Gugma niini mo'y nagpaluyo. Nagparay si Ellen White, Christ Object Lessons. Pages 48-49, katong akong gikutlosonan apel to. Ang atong magpulong, mga hunaw na og pagbati, kinahanglan magapakita sa atong gugma. Kaya ang gugma lamang mo'y magahimo kanato nga kita magmatinud-anon o nga atong tipigan ang pagka-matinud-anon ngadto sa Dios. Ang gugma magatabang kanato nga kita magapabilin nga maligoon kung si Satanas magasulay sa pagkuha kanato alang sa pagpakasala. That is holiness. Ako ning balik-balikon, holiness is not sinlessness, but holiness is maturity of faith. Bisag libakon, di mapangdol. Daoton, di mapangdol. Mauna ang balaan nga tao. Pero na ipanon nga muharag po siya. Kaya niya pamantan ang kalibutana. Pero kanindot sa holy person, medyo muharag bakod na dayon. Nga naman, matured na ang iyang pagtuo. O sa unsang paagi nga mahimong himkod ang atong pagtuo, magserbisyo ta sa Ginoo. Muwali sa mayong balita. Musulti sa mayong balita. Mutabang sa nagdala sa mayong balita. Karon mato na ta sa synopsis of the lesson. Pagsipong na. Hinumdumigson ng sambingan ni Ginisos na gamit og mga butang og dapit nga sinati sa mga naminaw. Yuta, bato, sagbot, similya, tanaw raigson, lamparahan, taksanan nga basket, tanaw raigson, liso sa mustasa. So si Ginisos nagagamit siya sa sambingay, gigamit ang mga butang nga ilado sa mga naminaw. Gigamit usab ang sitwasyon nga ilado sa ilang palibot. Mag-uma, manay sitting diha. Tanaw raison, liso, yuta, taksanan nga basket, mustasa, kahoy. Masayon dayon masabtan sa mga tao nga naminaw kay nara silang palibot. Unsa may tuyo nini mga kaigsunan. Mahinaut ko nga makuha ninyo ang leksyon nini. Aron ang naminaw, dali ra musantop ang mga leksyon nga gisulti. Kay nga naman, ang tanang gigamit sa sambingay naa silang palibot. Masabtan nila, makita nila. Ilang bation, makarilit sila. Nga nung makarilit man, mag-uuma sila. Nga nung makarilit man sila, na maligyan silang prutas. Maunigsoon ang tuyo sa Ginoo nganong ipaagig mga sambingay. Karon mo ato tas practical application. Unsa na to pag-apply sa adlaw-adlaw na to pagkinabuhi ang leksyon nga atong nakuha. Sa atong pagwali, sa atong paghatag og Bible study,
atong i-contextualize ang mga leksyon. Pinaagi sa mga ilustrasyon ng mga lokal. Kanang atong palibot. Buti pa sabot, i-contextualize. Kung unsa man ang kahimtang sa balang kasulatan, mangita tag equivalent diri sa kahimtang sa yuta. Sa latod nga pagkasulti, ang pagdala sa mga balita mo, imo nang himong simple ang imong presentasyon. Simplify. Aron ang naminaw, dali makasabot ug iyang makuha dayon ang unod sa mga pulong na imong gi-share ngadto kanila. Abi ninyo, ang dako nga sayop sa mga Thamasites, mga Amerikano kini nga tapos nga nakuha sa Amerika ang Pilipinas gikan sa Spain sa Treaty of Paris. Amerikano na mo'y naghawd sa Pilipinas, nagpadala og mga magtutudlo. Aron ang education system sa Pilipinas may munang American standard. O kato gitawag kato Thamasites. Okay? Unsa may gihimo sa mga Thamasites? Ang gitudlo kanato English. English. Sa English na daan ang atong mga apuhan sa mga apuhan bisa pag bunalan og English di makasabot. So nanay dayo gap daan mga kaisan. Sunod, ang gigamit ng mga ilustrasyon sa mga Amerikano nga magtutudlo niadtong panahon na, mga Thamasites. Ilado sa mga magtutudlo pero makakita ang mga estudyante. Tanaw ha? Simple. Muna igso magkuha nga ritang leksyon, mangita ko saan ito simplify. Kini nga karon simplification na yun. Ingon ang Thamasites. A is for apple. Niadtong panahon na mga kaigsunan ang apple, di yun masabtan sa mga tao sa ng apple. So, sao man ni nga aron mahimo nga makontextualize. Nga ang imong gamiton ang ilustrasyon kanang naa sa palibot. Niya, mao niyang pagi. A is for avocado. Asa may dali masabtan sa mga Pilipino. A for apple or A for avocado. Igsoon mo niyang pagdala sa mensahe sa kaluwasan. Bisan sa atong winalihan, dili ta magamit anang A is for apple. Mangita ta mga kaigsoon, A is for avocado. Masabtan sa mga tao. Ano nila ay problema nga ito gyatubang. Kaya bang ibitaw? Ang mga kaigsunan nga giwalihan, Bisaya nga Bisaya. Pero ang nagwali mag-u in English. Ha? Kapanin ba mo na? Masubog yung kunana kay akong nakita, dili ang tanan makasabot og in English. Marang-arang lang ang tao, tunga-tunga. Katunga Bisaya, katunga in English. Namay, in English, 90%, 10% Bisaya. Unya ang nagwali, Bisaya. Is that not an irony? Amin yung son, mag-in-English ta ka ng tao nga makasabot og in-English, makasabot ng Bisaya. Ha? Makasabot ng dialect. Muna yung atong batayanan. Muna yung akong kanunay nakita. Busa ako, gusto untan ako, muhangyo. Sa mga magwali, bisan sa akong kauban ng mga pastor. Muwali gani. Wala, sinuglanan. Wala. Padayon lang yun nag-in-English, in-English. Di ko kasabot. Nga nung nga mag-in-English ta, nga Bisaya man yung mga tao diri. Ako igsoon, dili nako kalaban ang English. Dili. Nga naman, sa mga invitation nako sa gawas sa nasod, English gigamit. So dili ko kasupak sa English. Pero inyo ako makita yung mga kaigsunan, musulti gani ko, Bisaya. Kaya aron mo tuhop sa kasing-kasing sa mga tao. Pero kung kuhaon ko nga magsusulti sa atong eskwelahan, dili ko. Magbisaya, mag-in-English ko. Amo ba manggod mo ingon ko among ni pastor, kanang ga-practice po tag in English ba makaadto sa bang nason? Para sa ako, no.
Once mahibalo kag English, bisag tulog ka, pukaon ka pa in English ka, maka in English yun ka. Ako iksunwa magpractice og English. Nagpractice ba ko? Pero nga nung inigato na ko sa ubang nasod, di ba ko magbisaya? Wala iksun, stock knowledge na nanin mo. Ang ako lang nabalakan, base og a matter of display ba? Di na lang, ha? Mahinaut ko nga kini mo kailap. Kung unsay reaksyon sa mga naminaw, labi na sa mga kaubana ko nga mga magbuhat, I am entitled sa akong gisulti. Let us be practical. Kay si Jesus nagamit og sambingay aron masabtan sa mga tao. Og ang mga butang sa sambingay naa sa palibot. Og ang sitting sa sambingay naa ra makita nila. For what purpose? For communication. Nga mong magwalita. No? Ako iksong gipawalay ko sa Batangas sa ilang camp meeting. O saan man naman ng Tagalog? Mag-in-English po ko. Napilit kong Tinagalog. Pag di na ako makahig Tinagalog, una ka po in-English. Ingon lang niya ang mga kaigsunan. Kaya nga itong tuyo nga nagwalita, aron nga ang atong giwali mutuhop sa kasing-kasing sa tao. Pero niya mga kaigsunan, in-English pag yun ta, niya apiki pag yung pronunciation, gahi pag yun. Hindi na lang kita. Mo in-English ta kung tuwa ta sa gawas sa nasod. Mo in-English ta, mga kaigsunan, kung sa eskwelahan ta, imbitahon nga speaker. Pero kung dinhira ta, mga Kabisayan, Visayas ug Mindanao, kung tuwa ta sa Luzon, pilit tagmo Tagalog, sa gulang gamay in English. Sabi niyo mga kaigsunan, kung saan na ito pag-simplify ang doktrina. Kung muhatag ta o doktrina sa 2,300 ka mga adlaw, alang sa mga tao nga ino na to kulang sa ilang pag-eskwela, ayaw na pag-compute na atong mga mathematical computation, ang imo lang ipasantop, unsay gihimo ni Hesus sa sanktuaryo sa langit. Ang imong ipasantop ang atonement, ang paghinlo sa atong masala. No? Kay explain ta pa diha, 457, 408 BC. Kanang matawa na nga, apiki kaayo ang ilang pagpangiskwela, dili na kinahanglan. Ang ato lang na-emphasize nato, unsa ang bulaton ni Hesus ingon nga saserdote didto sa langit nun ng sanktuaryo. Maghisko ta, kani, apiki po nga nag-uapod yung taon makakuhag taas nga pag-eskwela. Mo explain ta sa Daniel 2, kalimtin na ng mga pizza. Dili interesado ka ng mga tao ng mga pizza. Pwede na imo lang isulti ang mga ginharian. Bisa nga mga hari, dili na. Mayroon tag, abi mo, sa unang panahon, wala pa rin atong Pilipinas nga, ay, naay ginharian nga, grabe yun kakusgan. Ginharian sa Babylonia. Pero wala madugay. Napildi sa laing ginharian, Medo-Persia. Okay, tama na. Ang Babylonia kaniadto, mao ka ng Iraq. O ka ng Medo-Persia, mao ka ng Iran. So, ayun na mga kaigsunan. So, dili dakta na itong mga pitsa ugol sa padadihan. Ang atong emphasize diya, durita mo gunit sa doktrina, pagkaligid sa bato, ginasmagan ang mga ginharian, ginasmagan ang mga nasod, nabungkag mga nasod, o si Hesus nagpatindo sa iyang ginharian. So, ang atong trabaho, ingon nga magpahat, mag-share sa pulong sa Diyos, ingon lang ni ini. Mao ang gitubag ni Karl Barth. Sa iyang nagdicture siya nga nagingon, nga kita nga nagasulti sa maayong balita ngadto sa mga tao. Ipakasama nga ang pulong sa Diyos, mura na siya og dako nga tinapay, dako nga pan. Kung imo ning ipaslag sa baba, sa naminaw, di ni matulon. So kita nga magwawali, kita nga nag-Bible study, ang atong trabaho, ato kining hiwa-hiwaon ang maong tinapay. Aron ipakaon sa mga tao. May estudyante ni Karl Barth og nangutana, Doctor,
kung atong hiwa-hiwaon, unsa kadagko, unsa kagagmay ang paghiwa nato sa tinapay sa pulong sa Dios. Mo nang gitubag ni Karl Barth. Slice the bread of life into a bite size. Ang imong pagpikas-pikas, ang imong pagtagod-tagod sa pulong sa Dios nga gipakasama og tinapay, depende sa gidakon sa baba sa kumakaon. Kaya ang dako nga baba punog kaalam, dahil sinsilyo ra pud kaayo ang imong doktrina, ginagmay ra pud, laayo na. Imo nang hungitan na di makapaabot ang pagkagagmay hiwa. Makatulong man nagdagkong hiwa. Apan imong hungitan o dagkong nga hiwa, ang gagmay baba, matuok, matukan, madunlan. So nagingon si Karl Barth, akong ibilin kini kaninyo nga mag-share gani ta og pulong sa Dios. Bisan kita magwali. Slice the bread of life into a bite size. May dagkong nga hiwa, may gagmay nga hiwa. Aron katong mamaalang mga tao makatulon o katong gagmay nga mga tao makakaon. Maning atong tuyo mga kaigsunan. Manghinaot ko nga kini, kasantop sa atong kinabuhi. Na maghimo, may balo kita maghimugiyano sa atong presentation. Salamat sa inyong pagpaminaw o karon mga kaigsunan, magampo kita alas pagtapos. Salamat to Diyos sa imong pagpasantop ka namo. Salamat sa mga sambingay nga na imong sinsilyo ug tataw kaayo ang mga leksyon. Sige ni Jesus mo ay among Pangulo. Siya mo'y among panig-ingnan nga kung magdala kami sa maayong balita, karang yano, sinsilyo, nga masabtan sa labing pinakaubos nga tao nga nagapaminaw sa amo nga pagsulti. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.